Inaresto ng Manila Police District si Pura Luca Vega o si Amadeus Pahente sa totoong buhay. Ito ay dahil sa reklamong isinampa noong August 17 ng Hijos del Nazareno. Ang reklamong isinampa nila ay immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Ito ay dahil sa nag-viral na Ama Namin performance ni Pura Luca Vega. So dahil din dito sa kanyang drag performance na ito, maraming bayan din ang nagdeklara sa kanya na persona non grata. Lampas sa 10 bayan ang nagdeklara sa kanya na persona non grata. Pero maliban dito, may dalawa pang nagsampa ng reklamo sa kanya. Yung isa sa Quezon City at ang nagsampa ng reklamo ay ang Philippines for Jesus Movement na kung saan sinampahan nila ng paglabag sa cybercrime law si Pura Luca. Pero itong pag-aresto sa kanya ngayon ay dahil ito sa reklamong isinampa ng Hijos del Nazareno. Ayon kasi sa korte, 2 beses na nagkaroon ng preliminary investigations ang reklamong ito. Pero ni minsan daw ay hindi sumipot itong si Pura Luca para sagutin yung reklamo laban sa kanya. Ayon kasi kay Pura mismo, sinasabi niya na wala daw silang natatanggap na notice galing sa korte na humarap siya for the preliminary investigation. Minsan yata talagang nangyayari ito kasi maalala ko rin sa Senate hearing nung kaso ng kasambahay na si LV Vergara na mention din doon ni Senator Tulfo dun sa babaeng pulis na mas maganda daw napuntahan niya mismo yung prosecutor's office para alamin yung tungkol sa reklamong isinampa laban sa kanya. Dahil ayon nga dito sa babaeng pulis, nung panahon na yon na humarap siya sa Senate hearing, ay hindi rin daw niya alam kung may reklamo na nga ba laban sa kanya. So most probably, ganito rin yung nangyari kay Pura Luca. Although alam niya mismo na may reklamong isinampa ang Hijos del Nazareno laban sa kanya, maaaring baka sa ibang address na ipadala yung notice para sa preliminary investigations. So kung hindi mo talaga i-check sa prosecutor's office yung tungkol sa notice na ito, talagang wala kang matatanggap. At iisipin ng korte na hindi ka interesadong humarap for the preliminary investigation. At dahil 2 beses itong nangyari, nag-decide ang prosecutor's office na maglalabas sila ng resolution base lang dun sa reklamo at hindi na nila titimbangin yung counter affidavit ni Pura Luca o yung sagot ni Pura Luca sa mga bintang sa kanya dahil hindi nga ito sumisipot sa mga preliminary investigations. At dahil din dito, napilitang maglabas ng arrest warrant ang prosecutor's office para kay Pura Luca Vega. So inaresto nga siya sa kanyang tirahan sa may Santa Cruz at kasalukuyan ay nakadetain siya sa Manila Police District. Pero bailable naman itong reklamo laban kay Pura Luca. So ang hinihingi ng korte na piyansa ay nasa 72,000 pesos. I just don't know kung kaya itong i-produce agad-agad ni Pura Luca Vega dahil maalala ko rin dati parang nanghihingi siya ng financial support para dun sa kaso niya sa Quezon City para man lang daw at least sa kanyang pamasahe at kakainin nila habang uma-attend ng hearing. So this time around, medyo malaki-laki yung 72,000 pesos na piyansa na hinihingi. So let's see kung mapuproduce ba agad ito ni Pura Luca Vega at para makalaya siya temporarily dito sa reklamo ng Hijos del Nazareno. Marami kasi talagang na-offend dun sa kanyang pag-impersonate ng Ama Namin dahil alam naman natin kung gaano ka-importante itong prayer na Ama Namin or Our Father, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. So this time din siguro hindi na pwedeng baliwalain ni Pura Luca Vega yung mga reklamo laban sa kanya dahil itong pag-aresto sa kanya isang patunay na seryoso yung mga nagreklamo laban sa kanya. Meron din kasi mga nagsasabi na drug is not a crime. Well, ang tingin ko naman dito kasi walang problema sa mga drug queens. Ang problema kung ano yung dinadrag nila, lalong-lalo na kung patungkol ito sa mga religious beliefs. Alam natin kung gaano kasensitibo ang karamihan ng mga tao pagdating sa pananampalataya natin. Ayaw natin na pinaglalaruan yung mga pananampalataya natin dahil para sa atin sagrado ito at walang sinong tao ang pwedeng gawing katatawanan o bastusin ang mga paniniwala at pananampalataya natin. At ito yung naging dahilan na para sa karamihan ng tao ay lumampas sa limitasyon yung pag-impersonate ni Pura Luca Vega ng dasal na Ama Namin. Para sa mga Kristiyano kasi, ito yung dasal na itinuro mismo ni Panginoong Jesus sa atin. Kaya ito ay sagrado at banal para sa mga Kristiyano. Walang kinalaman ito sa pagiging drag queen ni Pura Luca Vega. Kahit sino, kahit hindi drag queen, kapag ka ginawa ng ibang bersyon ang isang dasal na itinuturing na sagrado ng nakararami, talagang masisita siya. So hindi ito dahil sa kanyang gender or dahil sa kanyang pagiging drag queen. Hindi yun ang question dito. Ang question dito ay kung paano niya sinaktan yung mga damdamin, lalong-lalo na ng mga Kristiyano dahil dun sa kanyang version ng Ama Namin. Although kung maalala ko rin naman, sinasabi rin ng Hijos del Nazareno na kaya naman nilang patawarin itong si Pura Luca Vega kung sincerely nahihingi ito ng patawad at gumawa ng public apology dun sa kanyang ginawa. Kaso parang ang nangyari kasi,
hindi ito ginawa ni Pura Luca Vega. And in fact, ipinagpipilitan niya na wala siyang krimen na ginawa, na yung drug na ginawa niya is not a crime. Maaaring magkaiba-iba yung mga pananaw ng mga tao tungkol dito. Pero one thing for sure, marami siyang nasagasaan dun sa kanyang drug performance ng ama namin.